tila makikialam na. Eto pong si Presidente sa nangyayaring kaguluhan mga kababayan dyan po sa Senado. Dahil ayon po dito sa nakita po nating balita galing po sa Abante, TNT Tunay na Tabloidista, sabi po dito mga kababayan, Malacanang magpapatawag ng special session ng Kongreso ngayong linggo. Ayon po daw sa isang source. Sabi po dito mga kababayan, eto raw. Posibleng ipatawag ng Malacanang ang isang opisyal, ang isang espesyal na sesyon ng Kongreso ngayong linggo. Isang hakbang na maaaring magwakas sa halos isang buwan na agawan sa liderato ng Senado at magbibigay daan sa formal na pag-upo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ayon sa dalawang impormante ng bilyonaryo, inaasahang iaanunsyo ng palasyo nitong Lunes ang pagpapatawag ng special session sa Miyerkules upang talakayin ang ilang nakabinbe na panukala at kumpirmasyon ng promosyon ng mga opisyal ng militar. Sinabi ng mga source na ang posibleng pagdaraos ng special na sesyon ay indikasyon na nakuha na ni Gatchalian ng suporta ng 13 senador kailangan upang tuluyang makontrol ang liderato ng Senado. Sabi pa dito mga kababayan, nauna nang sinabi ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maresolba muna ng Senado ang internal na sigalot nito bago magpatawag ng espesyal na sesyon. Matatanda namang umuugong ang usapin ng special session matapos sabihin ni Senator Joel na dadalo siya kung sakaling ipatawag muli ng Kongreso habang nakabreak ang regular na sesyon mga kababayan. At ayon nga po dito sa Abante TNT na Tunay na Tabloidista na ngayong araw daw po i-announce mga kababayan yung pagpapatawag ng special session ng ating mahal na presidente na gaganapin po sa Miyerkules. At dahil po dyan, nakakita tayo ng balita kapopost lamang 9 minutes ago. Sabi po dito mga kababayan, galing po ito sa News 5. Wait lang, lakihan lang natin. Ayan. Sabi po dito mga kababayan, breaking news, special session sa Kongreso. Nagpatawag si President Bongbong Marcos sa Kongreso na mag-convene sa isang special session sa Miyerkules, June 17. Ito raw ay para agad na umaksyon sa priority legislation na layong palakasin ng social protection, expand ang access sa education at healthcare at magbigay ng suporta sa vulnerable Pilipino sa gitna ng mga pagsubok at sakuna. Kabilang sa mga panukala na target for consideration ang National Center for Geriatric Health, amendments to the government assistant to student and teachers in private education or itong GASP Act mga kababayan. Tapos kasama pa dito yung assistant to individual in crisis situation or itong AX Act. Naandi dito rin mga kababayan yung amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act o itong UAQTE at itong Last Mile Geographical Isolated and Disadvantaged Conflict Affected Areas or itong GIDA School Act. And then yung iba pa mga kababayan, kabilang na po dyan yung mga anti-political dynasty law, and then itong Presidential Merit Scholarship Program at yung iba pa na mga panukalang batas. Kabilang din dyan mga kababayan yung about dun sa tatlong mapupromote dapat na general mga kababayan from colonel to general. So yan yung mga panukalang batas na mga mahalagang maisabatas na. Kaya po nagpatawag ng special session ang ating mahal na presidente. At ang isa pa dyan mga kababayan na dahilan kung bakit nagpatawag ng special session ang ating mahal na presidente ay para tuldukan na yung kaguluhan na nangyayari dyan po sa Senado. Kasi maliwanag naman ang sinabi ni PBBM, magpapatawag lamang siya ng special session kung mariresolba ng Senado yung problema nila. Ano po or yung sigalot nila dyan po sa Senado. Ngayon mga kababayan na nagpatawag na ang ating mahal na presidente ng special session, maliwanag na naresolba na yung kaguluhan dyan sa Senado at kumpleto na allegedly yung 13 mga kababayan na senador para makaupo na bilang Senate President etong si Senator Win Gatchalian. So ngayon mga kababayan, ito pa yung mga balitang kumakalat na nakita po natin kahapon na kung saan nagsalita na daw po itong si Senator Joel Villanueva at handa daw po itong dumalo sa special session mga kababayan sa gitna daw po ng krisis ng Senado. Ngayon mga kababayan, nung nagsalita itong si Senator Joel Villanueva,
sobra-sobra yung mga banat sa kanya ng mga vlogger ni Sara Duterte. Talagang pinupunteriya nila ngayon etong si Joel Villanueva. So ngayon ito, i-play po natin. Handa raw si Senador Joel Villanueva na dumalo sakaling magkaroon ng special session ng Senado. Hindi raw ito tungkol sa alyansa, kundi sa pagtupad sa tungkulin bilang mga lingkod bayan. Yan na rin yun! Yan na rin yun mga kababayan. Kasi nga, di ba, kung matatanda nyo, sabi ko sa inyo nung nakaraan, apektado na yung church. Allegedly, mga kababayan, gustong-gusto na magtrabaho ni Senator Joel. Kaso nga lang napipigilan yung pagtatrabaho niya dahil nga pinipigilan sila, allegedly, ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga mga kababayan, kita nyo, napilitan din magsalita etong si Senator Joel Villanueva. At nangangahulugan mga kababayan na tila unti-unti nang iiwanan etong si Alan Peter Cayetano. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin Yan na! ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Yan na yun! We will be there. Binasag ni Senator Joel Villanueva ang katahimikan matapos ang sunod-sunod na hamon ngayon sa Senado. Sisipot daw siya sakaling ipatawag ng Pangulo ang special session sa gitna ng break ng Sa Miyerkules na yan mga kababayan. Sa Miyerkules na yan. So ibig sabihin malalaman natin sa Miyerkules kung talagang opisyal ng Senate President o upong Senate President etong si Senator Win Gatchalian. Kongreso at Senate gridlock sa pagitan ni Senators Alan Peter Cayetano at Win Gatchalian. Ani Villanueva, may mga tungkulin sila bilang mga mambabatas. Titiyakin daw Pero take note mga kababayan ha, kahit po maglipatan sila dito po sa Gatchalian Block, yung mga kaso po nila ay nakaumang pa rin. Ibig sabihin mga kababayan, malaki ang posibilidad na mag-proceed pa rin po yan. Ano po, so ngayon, ang pinag-uusapan lang dito, yung magampanan ni Senator Joel Villanueva yung trabaho niya bilang senador na iniluklok ng mamamayang Pilipino. Kaya siya mapipilitan na umattend sa special session na ipapatawag ni PBBM. daw niyang may sapat na pondo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at makikiisa siya sa pagpasa ng mga panukalang naiwan bago mag-break ang Kongreso. Naiwan din ang confirmation of appointment ng ilang mula sa sandatahang lakas at dapat isabay din daw ito. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang Yan! bawat isa sa atin, lalo na ang Senado. Diba sa kanya na nanggaling mismo, prioridad na magtrabaho. Kasi gustong-gusto na nga magtrabaho mga kababayan. Napipigilan lang dahil sa ambisyon ni Alan Peter Cayetano. Para po sa ating mga kababayan. Unang nag-no-show ang Cayetano Block sa Senate session ng 2 araw, pero winakasan ito ng Gatchalian camp noong June 3 matapos sumulpot si Senator Cheese Escudero na kalaunay naging dahilan para magdeklara ng quorum na 12. Hindi man nakaabot sa 13 votes para makaluklok ng Senate President, dito na nabakante ang posisyon ni Cayetano bilang Senate Chief at kalaunay naghalal kay Gatchalian bilang acting SP. Kapag sumipot si Villanueva kasama ang 12-member majority block sa special session, posibleng makakuha na ng numero si Gatchalian para maging opisyal na Senate President. Yan na yun! Gaya ni Escudero, nahaharap din si Villanueva Yan na yun! Yan na yun mga kababayan! Yan na yun! Makikita nating umiyak si Alan Peter Cayetano. Diba? Alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, kapag hindi talaga bukal sa loob yung pagbabanggit mo ng salita ng Diyos, hindi papabor sa iyo ang langit. 'Di ba? Hindi papabor sa iyo ang langit. Lalo na ang panahon at pagkakataon, tandaan mo 'yan. Kapag ka ginagamit mo lang yung salita ng Diyos, mga kababayan, hindi papabor sa iyo ang langit. At yan yung mangyayari sa iyo sa Miyerkules. sa mga akusasyong bahagi raw siya ng kickback scheme sa flood control scandal. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali.
Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Klaro raw para kay Villanueva na hindi ito panahon para sa kampihan. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Ayan mga kababayan, di ba ganyan din naman ang sinabi ni Senator Chis Escudero? Wala siyang kinakampihan sa Gatchalian Block at sa Cayetano Block. Ang dahilan kung bakit siya dumating doon ay para makapagtrabaho na, para umusad na ang Senado. At ganun din naman yung kung lalaliman nyo lang yung pangunawa nyo sa sinabi ni Senator Joel Villanueva, ganun na din naman yun mga kababayan. Kaya siya pupunta para makapagtrabaho na siya at para umusad na ang Senado mga kababayan. At uusad lamang po ang Senado kapag nakapagluklok na ng opisyal na Senate President. At para matapos na rin yung kay hibangan ni Senator Alan Peter Cayetano. So ngayon mga kababayan, yung tatay din ni Senator Joel Villanueva na si Congressman o representative ng Sibak Party List, Congressman Eddie Villanueva ay nagsalita na rin po. At ayon po sa kanya mga kababayan, ito basahin po natin sundin mo ang konsensya mo. Ayan Sibak Party List Representative Eddie Villanueva on Sunday told his son, Senator Joel Villanueva, to follow his conscience and not base in decision on his politician friends. Amenda raw in the Senate mga kababayan. So sabi po dito, ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yon ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Magdesisyon ka, hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. Sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yon ang dapat manaig. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ibig sabihin, kung kagustuhan ng Diyos na magtrabaho si Senator Joel Villanueva at kung kagustuhan ni Senator Joel Villanueva magtrabaho, mas pipiliin niya na umattend mga kababayan sa special session na ipinatawag ng ating mahal na presidente at para suportahan na rin itong pagiging Senate President ni Senator Win Gatchalian at para umusad na ito pong Senado at makapagtrabaho na. At matrabaho na nila yung mga panukalang batas na mahalagang dapat ay naisabatas na. Di po ba? So yan yung nakikita ko dyan. Kaya lilipat mga kababayan si Senator Joel, halimbawa, kaya attend siya sa special session ay dahil gusto na po niya magtrabaho at para umusad na rin mga kababayan ito pong Senado. At ang isa pa dyan, maliwanag mga kababayan na yan po ay pagtalikod na rin kay Alan Peter Cayetano bilang kaalyado. Hindi bilang kaibigan, kung hindi bilang kaalyado mga kababayan. Dahil nga, pagka nakinig sila na nakinig kay Alan Peter Cayetano, wala pong magiging trabaho itong Senado at hindi po uusad mga kababayan ang Senado sa mga kamay nito pong si Alan Peter Cayetano. Kaya nga mga kababayan, nung nagpahayag si Senator Joel Villanueva, sunod-sunod yung mga bidyong ginagawa ni Banat Bay patungkol dito kay Senator Joel. So ito, pakinggan po natin mga kababayan. Senator Villanueva, babaligtad daw. Yan ang naririnig natin sa palipaligid di ba? At nababasa din natin yan sa social media. Eto na! Dabanata Pakinggan niyo mga kababayan. At babaliktad ka daw dahil pinipressure ka at kakasuhan katulad ni Jinggoy. Eto lang kwento lang ako ng bahagya sa inyo. Alam niyo na si Pangulong Duterte nasa Hong Kong noon bago siya makulong, bago siya dukutin at kidnapin ng gobyernong ito. Nandun kami noon na dressing room yung pinaka-holding area. Marami na nagsasabi sa kanya na Mr. President, pag uwi mo sa Pilipinas, dadaling ka ng diretsyo sa Hindi, ang katotohanan dyan, ayaw naman talagang umuwi pa ni Duterte mga kababayan ng Pilipinas. Dapat nga magtatago na siya sa Hong Kong noon ang problema mga kababayan, merong isang anak na nagtraidor kay Digong at pinabalik si Duterte, allegedly. Di ba kung matatandaan nyo, yung expose ni Sian Gasa, maliwanag na maliwanag mga kababayan. Hindi dapat uuwi si Duterte kaso nga lang may isang anak na nagpa-uwi ng pilit kay Duterte. Kahit alam naman niya na maaaresto yung kanyang tatay. Anyway, ay shoutout kay Kuya Repeño ko Mega love shoutout
sa dahil. Alam mo, si Pangulong Duterte, ang simple lang ang sagot niya. Ginawa ko ang trabaho ko para sa Pilipinas. Handa akong panagutan ng lahat ng bagay. Kung iisipin mo ng mabuti, 6 na taon na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. At during that time, ikaw ang pinakamataas na trust rating, approval rating sa lahat ng mga naging presidente. Pwede ka nang pwede ka nang mag-retire. Kung gugustuhin ni Pangulong Duterte, pwede siya magtago sa China, kaibigan niya ang China, di ba? Bakit hindi? Yun naman talaga ang plano, mga kababayan eh. Yun naman talaga yung plano. Ang magtago si Duterte noon. 'Di ba? Kaya nga siya pumunta ng Hong Kong eh. Yun talaga ang plano, mga kababayan, na magtago siya sa China. Kaso nga lang ang problema, mayroon siyang isang anak na tumawag sa kanya na pinapauwi siya. At sabi pa nga daw, mga kababayan, nung anak, ano na lang ang sasabihin ng mga tao at baka aliado natin sa politika kapag ka hindi ka bumalik, duwag ka. At tinatakasan mo yung problema at responsibilidad. Ngayon, mga kababayan, napilitang umuwi yung tatay dahil nga tumawag yung anak. At yun namang anak, mga kababayan, yun yung anak na mahilig tumakbo sa mga panagutan din. Diba? Kaya nga ipinahamak niya yung kanyang tatay sa pagkakataon na yon. Hindi niya ginawa at talagang umuwi pa siya, bumalik pa siya. Kasi nga po, handa siyang makulong at mamatay para sa bayan. Kakaiba yung Pangulo na yun, one of a kind na politician. Nakakalikot lang. Kasi itong mga senador na bumabaliktad, konting pananakot lang. Di sana kung hindi takot bawian ng buhay yan, mga kababayan, di sana pinatulan niya si Carbonell ng duelo. Ang problema, di ba, hinamon nga ni Carbonell, pinuntahan pa sa City Hall kung nasa saan siya noon. Hindi naman siya lumabas, hindi naman siya pumatol. Ibig sabihin, takot din siya, mga kababayan, sa bingit ng kamatayan. Yun na yun. Ngayon, kung nananawagan ako sa iyo, Senator Joel Villanueva, hindi dahil gusto pa nating manatiling Senate President si Cayetano. Alam natin, makukuha nila ang numero. Pinagtutulungan si Senate President Cayetano. Alam natin yan. Pero ako, I'm talking from my heart. Senator Joel Villanueva, hindi ka ordinaryong tao. Ikaw ay Christian na pastor. Ibig sabihin, we expect more from you. More than anyone else. Yung ibang bumabaliktad, maintindihan ko pa, traditional politician. Pero ikaw, Christian ka, pastor ka. Tapos, yung simpleng kaso, magpapatakot ka. Yung mga Christian nga nangangaral. Oy, take note, mga kababayan, kahit bumaligtad si Senator Joel, kahit lumipat siya sa Gatchalian Block, nakaumang pa rin po yung mga kaso niya. Nakaumang pa rin yung mga kaso niya at magtutuloy-tuloy pa rin po yun. Sa ibang bansa, napupugutan ng ulo, namamatay for the gospel. Literal. Pag hindi ka sumamba sa Diyos ng iba, papatayin ka. Ikaw, simpleng kaso lang na alam mong walang katotohanan. Ang gigipit lang. And yet, mababalitaan namin na ikaw ay babaligtad. Asa na yung scripture na, I no longer live, but it's Christ who lives in me. Diba? Asa na po yun? Asa na yung sinabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. At ibig sabihin po niyan, hindi na ikaw ang nabubuhay. Hindi na ikaw ang Panginoon na ang nabubuhay. And you know, na kaya gustong maagaw ang Senate presidency kay Cayetano dahil ayaw nila magpatuloy ang hearing patungkol dito sa flood control issue na to. As a matter of fact, ikaw ang kauna-unahang matinding nagpasabog ng flood control. Naalala mo, nag-privilege speech ka nun? Oy, mga kababayan, take note ha. Kahit magpalit tayo ng leadership ngayon ng Senado, kahit paupuin si Senator Win Gatchalian, magtutuloy-tuloy po yung mga flood control na investigasyon dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Ipapatawag pa nga yung 18 nagpakilalang kargador ng maleta at saka yung 14 pang ilalabas nila kung sakasakali. Dahil alam ng mga senador na hahanapin talaga ng taong bayan yan. Alam ng mga senador na kailangang ipagpatuloy yan. Dahil nga nakaabang ang taong bayan sa pagpapatawag dito po sa 18 kargador ng maleta. Diba, mga kababayan? Walang katotohanan. Yung sinasabi dito ni Banat Bay na hindi itutuloy po talaga yan. Ikaw ang unang-una at hanga ang tao sa iyo dahil binulgar mo nun ang mga pangalang matitindi. Tapos ngayon, tatakutin ka, lilipat ka na. I really hope na yung news na natatanggap ng mga mamamayang Pilipino ay hindi totoo at hindi ka babaliktad. Ngayon, baka sabihin mo, ganun din naman Ganun din naman, mapupunta rin naman sa kanila ang majority eventually. Di, bumaliktad na ako. Hindi Paninindigan Importante yun. Importante na panghawakan mo ang katotohanan. Ngayon, kung anong maging resulta, whether makuha nila ang majority sa Senate, ang importante, tumayo ka sa katotohanan. Katulad ngayon, yung lahat ng mga lumipat doon, markado na yan sa Pilipino na walang paninindigan. Markado na sa Pilipino yan na ayaw na nila ng ganyan. Alam mo yan. Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo na markado na sa taong bayan yan? Si Sara Duterte ang markado na sa mamamayang Pilipino. Diba? Dahil nga, walang paninindigan, hindi kayang harapin yung mga aligasyon
na ibinabato laban sa kanya, nakaasa lang doon sa mga abogado niya. Diba? Yun ang walang paninindigan talaga. Nagnakaw ng pera ng taong bayan pero pero takot harapin yung consequence ng ginawa niyang pagnanakaw. Sigurado ako dyan. So sana, ang akin lang, pag-isipan mo ng mabuti bago ka bumaligtad. It is not your name. Remember, before you are a senator, you are ambassador of Christ. Senator Ayan mga kababayan na yung isang banat ni Banat Bay kay Senator Joel. Ito pa yung pangalawa mga kababayan. tatakot doon sa plunder case niya. Bakit? Tatakot doon sa plunder case niya. Bakit? Nabalitaan ko po kasi na nakahanda na po yung plunder case. So kung lilipat siya, hindi na po siya ididemanda sa plunder. Pero ididemanda pa rin siya doon sa bailable lang. Yan po ang kanilang deal pagkadating ho dito sa paglipat sa Gatchalian Block. Ngayon alam nyo na mga kababayan. Di ba nung isang araw kung matatandaan nyo may interview itong si Senator Erwin. Ano ba yung sinabi ni Senator Erwin? May isang senador hanggang 3 ang gusto na talagang lumipat. Dito daw po sa Gatchalian Block. Kaso nga lang ang problema, hindi alam kung paano dahil nga natatakot daw po mga kababayan, nabanatan daw po ng mga vlogger, mga kaalyado, nito daw pong kampo ng mga Duterte. At ngayon eto na yung nangyari. Nung lumabas na sa iba't ibang pahayagan, yung mga kababayan, yung mga bali-balita na lilipat nga daw, etong si Senator Joel at nung nagsalita na, etong si Senator Joel nagagampanan niya yung kanyang trabaho bilang senador, sunod-sunod na yung mga pag-atake ni Banat Bay kay Senator Joel Villanueva at nag-iimbento na ng kwento na kesyo buburahin daw yung kaso, kesyo hindi daw po itutuloy mga kababayan, at kesyo kakasuhan daw po pero bailable na, wala pong katotohanan yan Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina mga kababayan, ang mga kaso ng mga ito ay nakaumang pa rin. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy pa rin po yan. At tandaan po natin 7 years na uupo bilang ombudsman, ito pong si Ombudsman Boying Remulla. At ibig sabihin, hanggat siya nakaupo dyan, magtutuloy-tuloy pa rin po ang pagpapanagot doon sa mga sangkot mga kababayan sa maanumalyang flood control. Kaya nga walang katotohanan, itong mga sinasabi ni Banat Bay na ito. Alam niyo yung totoo dito, mga kababayan? Yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo na kaya nagdadalawang isip na lumipat yung ibang mga senator kasi takot nga daw banatan. At ito na yung isang patunay. Binabanatan na nung mga vlogger ni Sara Duterte, etong si Senator Joel Villanueva. 'Di ba binabanatan na nila, ginagawa na nila ng kwento. So ibig sabihin, totoo nga yung nasasagap na balita ni Senator Erwin Tulfo. Ngayon, ang tanong na lang talaga dito mga kababayan kung si Senator Joel Villanueva ay maninindigan. Kasi yung kanyang sinasabi na bumalik na tayo sa trabaho, magtrabaho na tayo, ganyan din naman yung sinabi nila noon, di ba? Naalala ninyo? Nung pinipilit na umattend ng Cayetano Block doon sa kanilang session, sabi magtrabaho na daw. Nung nagkaroon sila ng illegal quorum, nagtrabaho ba sila? Hindi naman As a matter of fact, nag-work from home pa nga, di ba? Kesyo may threat. So kalokohan po yan. Trabaho pa din yun. Trabaho pa din yun. Kaya nga work from home. Trabaho pa din yun. Bobo. Dahilan na yan. Yan din ang ginagamit na dahilan ngayon ni Senator Joel Villanueva. Magtrabaho na lang tayo. Wala dapat ditong paghati-hati. Kaloko. Ayan. Kita nyo ngayon. Diba? Yan ang, eto na nga mga kababayan. Ganto karume ang politika. Bakit ko nasabi? Diba nung okay si Senator Joel Villanueva sa mga DD shit mga kababayan, todo puri sila. Kay Senator Joel Villanueva. Todo puri sila. Ngayong hindi na po okay, binabanatan na nila mga kababayan at ginagawa na nila ng kwento. Ayaw nilang magkaroon ng graceful exit etong si Senator Joel sa kampo ni Alan Peter Cayetano. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung ginawa ni Senator Joel Villanueva, yan naman ay para sa pagtatrabaho Hindi naman para mga kababayan na kalimutan yung pagkakaibigan nila ni Cayetano. Ang problema nga lang, itong mga bata ni Alan Peter Cayetano mga kababayan at itong mga vlogger ni Sara Duterte, inuupakan na nila. Itong si Joel Villanueva
porket lilipat lang mga kababayan, porket uunahin lang yung responsibilidad niya bilang isang senador na makapagtrabaho para sa taong bayan. Ohan, alam mo, Senator Villanueva, nakakahiya kasi pastor ka pa naman eh. Tapos Yan! ganitong bagay lang, uurong na yung prinsipyo mo. Yung unang panahon nga, di ba? Mga martir pinapatay para lang manindigan. Ngayon, ikaw, plunder case, lilipat ka na kaagad. Nasaan ang pananampalataya mo? Nasaan ang conviction mo? Alam mo, na pag ikaw lumipat sa Gatchalian Block, siguradong hindi na matutuloy yung mga bagong testigo. Yun nga nakaraan lang, di ba? Nung pababa na po yung mga Marines, biglang nag-adjourn sila. Paano pa kaya ngayon na may lalabas na fearless for Ay, eto mga kababayan, take note ha, kasinungalingan yan. Kasinungalingan yan. Eto, para maliwanag lang sa mga kababayan Pilipino po natin. Mismong nanggaling sa bibig ni Baligod. Ano ba yung sinabi ni Baligod? Ayaw nilang umattend. Hanggat si Senator Erwin Tulfo yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga daw, baka daw makontempt sila. Baka ipakulong sila. Wala pong katotohanan na a-attend sila nung June 8. Ayaw talaga nilang umattend. Yung 18 nagpakilalang kargador ng maleta, ayaw talaga nilang umattend. Nung June 8, mga kababayan. Tapos nung biglang in-adjourn na ni Senator Erwin Tulfo kasi nga pupunta sila mga kababayan ng mga ng Sarangani, yung mga nabiktima ng trahedya ng Lindol, mga kababayan, bigla ang nagpakalat ng maling impormasyon, etong sinabaligod at sinasabi na kung kailan daw sila attend, saka naman daw po nag-adjourn dahil ayaw silang pa-attend. Maliwanag nga yung sinabi nila sa bibig na ni Baligod ng galing mismo, kaya ayaw nilang umattend kasi natatakot silang makontempt. 13. Sigurado akong hindi nila papayagan yan na umattend ng kahit na anong hearing. Kaya pag-isipan mo ng mabuti. Putik, sinungaling. Sinungaling. Buti na lang mga kababayan, napanood nung karamihan sa atin yung press ko ni Baligod doon sa opisina ni Robin Padilla. Di ba doon lantarang sinabi ni Baligod? Kaya ayaw nilang umattend kasi natatakot sila makontempt. Buti ang gagawin mo, Villanueva. Nililigtas mo ang sarili mo, pero paano naman ang taong bayan? Paano naman natin malalaman ang tunay na mastermind ng magnanakaw sa flood control kung lilipat ka na dyan sa BBM Senators? Sigurado, hindi na matutuloy ang kahit na anumang Blue Ribbon hearing para hanapin ang tunay na mastermind dito sa korupsyon na ito. Mahiya ka naman. Pero sana, mali ako. Malay mo, makonvict ka at hindi ka na lumipat sa BBM Senators. Let's pray for Senator Joel B. Tatakot. Ayan. Grabe naman kayo. Porket lilipat lang, binabanatan nyo na. Samantalang nung todo puri kayo kaya Joel Villanueva ngayong lilipat at ngayong uunahin yung pagtatrabaho. Inuupak-upakan nyo na, ginagawan nyo na ng kwento. Ganyan ba talaga karume maglaro itong kampo ng mga DD-shit? Diba? Talagang desperado na ba talaga na mailigtas si Sara Duterte sa bingit ng trial? Dahil matibay ba yung mga ebidensya? Alam nyo mga kababayan nung nakaraan, di ba 3 days tayo nawala kasi nagkaroon ng piyesta dito sa bahay, may mga tao nagpunta, may mga nakausap ako na tao na kung saan, biruin nyo, sagot nila dati silang DDS, pero matibay daw talaga yung ebidensya Yun yung sinabi mga kababayan. Alam nyo, ang pagkakabanggit pa sa akin alam mo Jake, hindi ko gusto yung pinapanood ko sa'yo kasi anti-Duterte ka na Dati naman sinusuportahan mo mga Duterte nung 2018, 2020, 2019. Ayan, bandang 2020. Todo suporta ka sa mga Duterte. Sabi ko, opo. Pero nung sinaksak nila patalikod si PBBM, nung umatin si Sara Duterte doon sa rally, na ipinagtatanggol itong si Kibuloy habang tinatawag ni Duterte na bangag itong si PBBM, doon pa lang sinabi ko ayaw ko nang sumuporta sa mga Duterte. Ganun ba? Sagot sa akin mga kababayan ng mga tao nagpunta dito sa bahay, alam mo, Duterte talaga kami. Kaso nga lang ang problema, matibay yung ebidensya kay Sara. Naniniwala kami may impeach siya. Kasi ayaw daw sumagot Tapos ang pinagbasihan pa mga kababayan ng mga ng mga DDS na nakausap ko mga kababayan, ang pinagbasihan pa nila yung sagot ng kampo ni Sara Duterte na bago lang. Na kung saan hindi talaga idinideny ni Sara Duterte yung patungkol sa pagpasok at paglabas ng pera, yung salin, at yung pagbabanta sa buhay ni Presidente. Ibig sabihin matibay talaga yung ebidensya mga kababayan, kaya mai-impeach po talaga yung si Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, bakit nagkakaganito itong mga kaalyado ngayon ni Sara? Dahil nga,
alam nila na may kalalagyan po talaga si Sara Duterte sa usapin ng kanyang trial. Kaya po itong sinabanat by, double time, paninira, doon sa mga naging kaalyado nilang senator na mas piniling magtrabaho, unahin ang pagtatrabaho kaysa unahin ang paglilingkod kay Sara Duterte. Ano po, kaya po ganito na lamang yung mga banat nila kay Joel Villanueva. At saka ang isa pa dyan mga kababayan na may matinding babala din, etong si Senator Ping Lacson, dito po mga kababayan kay Alan Peter Cayetano, so darating na Miyerkules, di ba? May special session mga kababayan na napatawag itong presidente. Ngayon, naglabas po ng pahayag itong si Senator Ping Lacson at nananawagan kay Cayetano na wag manggulo kung sakaling magkaroon ng special session. Ito, i-play po natin. Dadalo raw si Senator Joel Villanueva sakaling magkaroon ng special session sa Senado para talakayin ang ilang nakabimbing panukalang batas. Handa naman daw ang Gatchalian Block sakaling manggulo umano sa sesyon si Senator Alan Peter Cayetano. Yan na! Sa ipinalabas na live stream ng Jesus is Lord Church Worldwide nitong linggo, iginiit ni Villanueva na hindi ito ang panahon para magkampihan lalo't sunod-sunod ang issue at problemang kinahaharap ng bansa. Nauna nang sinabi ng palasyo na pinag-uusapan pa ang naturang special session pero dapat daw magbati-bati muna ang mga senador. Hindi po pwedeng puro away na lang. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang yan na batas. yun We will be there. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, handa ang Gatchalian Block sa anumang balak ni Senator Alan Peter Cayetano kung magkaka-special session. Napag-usapan na raw ito ng kanilang grupo pero tumanggi siyang idetalye ito. Nakaw! Delikado ka pala, Senator Alan Peter Cayetano. Talagang matatanggap mo na siguro yung pagkatalo mo. Matatanggap mo na siguro ngayon. Diba, iiyak mo lang ng kaunti yan. Mamaya, pag di ka makamove on, alam nyo na mga kababayan. Baka mapatulad to kay Inday Sayad. Diba? Kasi masyadong kapit na kapit sa kapangyarihan ngayon, mga kababayan, kung sakali makumpleto na yung 13 at ideklara ng bagong Senate President, officially, etong si Senator Win Gatchalian, napakasakit yan para kay Alan Peter Cayetano. Diba? Kasi pagkatapos niyang kumapit na parang tuko, ang ending mga kababayan, matutulad lang siya sa nangyari noon sa kanya. Noong panahon ni Digong. Na dahil sa pagiging kapit tuko sa kapangyarihan, nung umaksyon na si Digong mga kababayan, bigla siyang nag-public apology. At dito, baka ganun din yung gawin mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Ang mag-public apology, dahil nga po mga kababayan, mapapalitan na po siya ng tuluyan. Actually, hindi na naman talaga siya Senate President matagal na. Itong si Alan Peter Cayetano, pero dahil nga kapit tuko siya, kailangan talaga na may closure mga kababayan yung pagkakasipa sa kanya, sa kanyang posisyon na inaasam-asam. Biruin mo, hindi ka pa nakatagal ng 1 buwan, ang dami mo ng kapalpakan na pinaggagawa, kaya dapat deserve lang talaga. Ano po, na masipa siya sa kanyang pwesto, mapatalsik siya bilang Senate President kasi hindi niya deserve mga kababayan yung pagiging Senate President. Tama lang talaga sa kanya kung pwede nga lang siya i-terminate bilang senador, dapat i-terminate na yan kasi yan ang nagdala ng kaguluhan, matinding kaguluhan dyan po sa Senado. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan.